Kwinestyon at binatikos ni Pangulong Noynoy Aquino ang desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang ilang bahagi ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Giit niya, legal ang DAP batay sa isang probisyon sa 1987 Administrative Code na nagbibigay kapangyarihan sa Pangulong maglipat ng pondo sa isang proyekto anuman ang departamento o ahensya ng gobyerno. Iaapela raw nila ang naging desisyon ng mataas na hukuman. Narito po ang bahagi ng kanyang national address kanina. Pinag-aralan natin ang sitwasyon. Natuklasan nating may mga departamentong mabilis ang galaw ng proyekto dahil agaran nilang nawasto ang kanilang mga sistema. Mayroon din naman mga ahensyang isinasaayos pa ang kanilang sistema para magkaroon ng katiyakan na walang masasayang na pera ng bayan. Pero siyempre po, tumatakbo ang oras. Dumating ang punto na inamin nilang hindi nila kayang gamitin ang pondo sa taon na pinaglaanan ng budget. Ang tanong nga po, anong gagawin natin sa mga hindi pa nagagamit na pondo? May mga pagkakataon namang kapahamakan ang ibig sabihin ng savings para sa taong bayan. Bakit po? Kapag naisabatas na ang budget, malinaw na nakasaad na kailangan itong gugulin sa loob ng tinukoy na taon. At kapag hindi ginastos ang pera para sa pinaglaan ng programa, natural pong hindi makakarating ang benepisyo sa taong bayan. Di ba't nagbubunsod ito ng kapahamakan sa ating mamamayan? Ibig sabihin, sa tuwing may ganitong savings ang gobyerno, sa tuwing natutulog ang pera ng bayan, mayroon tayong boss na napagkakaitan ng benepisyo. Ang pinagkasunduan ng buong gabinete tungkol sa kanilang budget, use it or lose it. At kung malinaw na hindi talaga ninyo magagamit ngayong taon ang pondong inalaan para sa inyo, maliwanag na savings na yan. Sa desisyon ng Korte Suprema, kine-question tayo sa paggamit natin ng savings at kung kailan natin pwedeng gamitin ang tinatawag na unprogrammed funds. Ang gusto po nila, ideklara ang savings sa ika-31 ng Desyembre. Sa sistemang ito, kailan pa natin ito magagamit? Sa kahulugang ito ng savings, yung proyektong pwede na sanang pondohan sa kalagitnaan ng taon, ipapagpaliban pa natin hanggang sa susunod na taon. Basahin natin ngayon, at nandiyan po sa inyong mga screens, ang Book 6, Chapter 5, Section 39 ng 1987 Administrative Code of the Philippines. And I quote, "Except as otherwise provided in the General Appropriations Act, any savings in the regular appropriations authorized in the General Appropriations Act for programs and projects of any department, office, or agency may, with the approval of the President, be used to cover a deficit in any other item of the regular appropriations." Nakita naman po ninyo na ayon sa batas na ito, hayagang binibigyan ng kapangyarihan ang Pangulo na maglipat ng savings sa ibang proyekto. Walang nakasaad na limitado sa isang departamento o sangay ng gobyerno ang paglilipat ng savings. Sa simpleng salita po, hindi tayo lumabag sa batas nang ipatupad natin ang DAP. Nagulat nga po kami na makita naming hindi na isaalang-alang sa desisyon ng Korte Suprema ang ginamit naming batayan ng DAP. Sa ilalim ng doktrinang ito, kinikilala na walang pananagutan sa batas ang nagpatupad ng kautusan kung ginawa nila ito in, I quote, in good faith. Pero sa desisyon ng mga maestrado, ipinagpapalagay kaagad nilang walang good faith. At kailangan pa raw namin itong patunayan sa isa o sa mga paglilitis. Nasaan po kaya rito ang prinsipyong innocent until proven guilty? May mga nagsasabi rin po na pareho lang ang DAP sa PDAF. Excuse me, iba ang DAP sa PDAF. Sa PDAF, may ilang nagdala ng pondo ng gobyerno sa mga peking NGO at di umano'y pinaghati-hatian ng ilang mapang-abuso. Sa DAP, malinaw na hindi ninakaw ang pondo ng gobyerno. Sinikap itong gastusin para maiparating ang benepisyo sa Pilipino. Hindi sakana o bukas makalawa, nauna.
iaapela natin ang desisyon ng Korte Suprema. Magagawa po natin ito sa pamamagitan ng paghahain ng motion for reconsideration. Ayaw nating umabot pa sa puntong nagbabanggaan ang dalawang magkapantay na sangay ng gobyerno. Kung kung saan kailangan pang mamagitan ng ikatlong sangay ng gobyerno. Sa mga kagalang-galang na maestrado ng Korte Suprema, tulungan nyo naman kaming tulungan ang ating mga kababayan. Doon naman po, sa mga nag-aalala tungkol sa mga programang pinahihinto na dahil kailangan nating sundin ang kautusan ng Korte Suprema, huwag kayong mag-alala. Babalik kami sa Kongreso at hihingi ng supplemental budget upang maituloy ang inyong mga benepisyo. Mabuti ang DAP. Tama ang intensyon, tama ang pamamaraan, tama ang resulta. Mga boss, ipinapangako ko sa inyo, hindi ko hahayaang pahabain pa ang pagdurusa ninyo. Kung ngayon pa lang ay kaya na nating ibsan to.